naramdaman mo para sa sarili mo na I deserve to be in the Big Four? Yun po, parang sa ibang challenges na feel ko talaga na parang ang weak ko, gano'n, na parang hindi ko deserve, ganyan. Pero hindi naman nila pinapapil sa akin na gano'n. Sila mismo nag-motivate talaga po si Michelle na, go, kaya mo yan, Vicky, naniniwala ko sa'yo, push mo, ganyan, ganyan. So pati ako nagkaroon ako ng tiwala sa self ko, lalo na sa kuya nagsasabi na kailangan mo na ng tiwala sa sarili. So simula nun, doon parang nakaharap din ako ng tiwala sa sarili ko, nagawa ko naman. Was there a particular moment na naramdaman mo, uy, akin tong spot na to, karapat-dapat ako mapabilang sa Big Four? Opo, kasi pinag-pray ko talaga lagi na makasama ko sa Big Four. May moment ba? Meron na ba yung PM? Particular instance? Hindi naman. Siguro sa simula pa lang bago pumasok, yun na talaga yung outlook ko na makasama talaga ako sa Big Four. Nakaabot ka no matter what happens. Yes. Ito naman si Jane, ang medyo maraming issue na nakadikit sa'yo, sa iyong stay, sa loob ng bahay ni Kuya. Pero really, when you are controversial na housemate, yun yung isa sa mga rason kung bakit napapaabot talaga sa Big Four. Kasi syempre, mas makulay, mas may story. mas makulay talaga. Pero, during times na feeling mo it got so hard, ano na lang yung inisip mo to make you fight even harder? Ayun, siguro kasi nagkaroon ng time talagang parang feeling ko, ano pa bang gagawin ko gano'n? Ano kailangan kong gawin para mas parang mawala yung mga negative, gano'n. Feeling ko, na lang, syempre nandiyan si Kuya, tinulungan niya ako mag-motivate, inisip ko rin kung ba't ba ako nandun, kung ano ba yung focus ko, ba't ako nandun. So yun, ginamit ko family, ginamit ko yung kung ano yung goal ko na umabot sa Big Four. At saka sabi ko, gagamitin ko na lang itong nangyayari na negative and turn it into positive na improve ko na kaya kong abatin ng tuloy. You did. Yes! To everyone. Now I want to talk to the lady in blue. Lady in blue, our second team, big blazer, Maris. Isa pa tayo. Ikaw ang pinakabata sa Big Four. May panahon ba na sinabi mo, okay, kahit ako pinakabata, kahit ako yung mahina, kasi tulad na sinabi ng mga housemates ko, ikaw daw pinakalampa. Di ba? Ako yung girl, second place na. Red man na doon. Wow! May moment ba na sabi mo, gano'n na, kahit ako pinakabata, kahit ako pinakalampa, ipapakita ko sa inyo ang tibay ng isang Maris. Ano po, yung siguro po yung dedicate talaga. Doon po na part na yung na-motivate talaga ako kasi akala ko talaga before tapos hindi pala. So, parang laking tulong ni Kuya, kinausap niya ako na dapat ganun, nakita ko kung paano ka nag-stand up, paano ka nag-lead sa group, paano ka yun, parang natutunan ko po na yung part na yun, yung the big cake na nag-step up talaga. Okay, as in this big cake, kailangan mo pasama sa Big Four. Yung part na yung umiyak ko talaga kay Kuya na, Kuya, kailangan ko talaga mag-push para sa Big Four. Kinuha ko talaga yung medal kasi alam ko, kaya kong umabot sa finish line. And now let's go to the thorn among the roses, the hunk of the world, our big winner, sa Pinoy Big Brother All In, Danielle Matsunaga. Congratulations once again for getting the title. Sinabi mo kanina sa interview mo with Ate Tony, kahit di ka Pinoy, proud na proud ka na mag-Pilipino. May instance ba sa loob ng bahay ni Kuya na sinabi mo sa sarili mo na, okay, kahit half lang ako Pinoy, actress lang ako, napakita mo na, uy, Pinoy na Pinoy talaga ako. Sa lahat actually bro, sa lahat ng big task namin, syempre, ginawa ko lahat na kaya kong gawin talaga. Like, hanggang back sa aking katawan ko. 110%. 100,000%. 100,000%. Alam nila na I would sleep, I would wrap band-aid all over my body with liniment. Yes. Para pwede akong at least stand up the next day. And talagang kahit pagod, kahit puyak ang top, everything,
at the same time, talagang I tried my best talaga to work for the group, the whole team, housemates. Ito naman, Daniel. Sorry, Robbie, Ito yung, kasi the whole season, pinakita mo na strong ako, kaya mo to, magpapaka-strong ako. Pero ngayon, winner ka na, pwede mo nang i-reveal. Meron bang kahit isang moment man lang sa loob ng bahay ni Kuya na kahit pinapakita mo na strong ka, deep inside, grabe, kaya ko ba to? Grabe, ang hirap. Morning na lang. Which one? Ay, Which ako. particular Times, task? siguro para sa akin, pinakamahirap ng task ko sa Telecom na kailangan ikot ng 2,689 From Manila to Olongapo. 121 kilometers. At syempre, sobrang bigat. Alam ni Vicky na sama sa doon na sobrang bigat. Apat ng tao dun sa pedicab na yan. Tapos may house Bigat pa. na talaga doon. And sa larong araw na walang break, kahit ano yung mga food that we were eating like 5-10 minutes and then go back again. And talagang there was a time na sa dulo mismo, I almost gave up and talagang I really felt like crying when we accomplished it kasi para sa akin it was impossible task. Sinabi ko sa kanila na that would be 3 marathons, diba, 42K or almost 3. And to finish that in one day, that was ni Kuya that time, it was talagang impossible for us to do that. And for me, I was even putting sa head nila na sa isip na hindi kaya talaga, impossible to. Pero in the end, ginawa namin and it was crazy. Alam-alam na may physical stress na. Mahirap si Kuya May mental talaga. stress pa, psychological stress. Pero, Ano niya brutal no? Ipapakita mo love. actually, siya dahil pagtagumpayan niyo yun. Pero ito marami sa Pilipinas na half. Half American, half Swedish, half Russian. Iba't ibang klase ng Pilipino. Pero ikaw, half Brazilian, half Japanese. Minahal ka ng taong bayan. Sa tingin mo bakit kaya? Hindi ko alam. Actually, I love them much more than they love me for sure. Right now, at this point, grabe, I never felt so much love in my whole life. At the same time, looking at their faces and everybody saying, I love you, and everybody smiling. And sa tingin ko, talagang ito si Daniel Matsunaga, I will always try my best with my loved ones and for the Filipino people kasi meron akong Filipino pamilya. And syempre, I live here in the Philippines. Ito yung country ko. Diba? So, dapat maging proud ako dito. At yun, lahat na ginawa ko dun sa loob, maybe maging inspiration pa sa mga tao sa labas. So, I'm proud of that. Ito, super quick question. Sabi mo, pagsali mo para sa pamilya mo. Ngayon, is this the point na dadalhin mo na sila dito sa Pilipinas? Sana, kasi I have to still wait for my dad, diba? Kasi he's still working. And siguro, super hopefully na maybe 1 to 2 years. Ito na yung pagkakataon speaking of which, oo, ibigay na natin pagkakataon sa all-in Big Four na pasalamatan ng kanilang mga supporters. Kasi kanina, ito lang yung nakita nyo sa buong nakita ng mga supporters sa mundo. Tamang-tama yan. Let's start off with Vicky. Ako, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta. Hindi ko man kayo kilala, pero sana na-inspire kayo sa mga ginagawa ko. And sana patuloy ko kayong ma-inspire sa mga ginagawa ko. Thank you po. Lady Mahigit. Alright. May voice. Ang ating third big placer. Ayun. Ako gusto ko po mag-thank you dahil kung hindi sa inyo, hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon kung nasan ako. Gusto ko kayo ma-meet lahat kung pwede lang. Kung pwede ko lang mapawi yung lahat ng binigay niyo na support, gagawin ko. Sana maging inspiration pa ako para sa inyo. Sana patuloy lang support pa din kahit na nasa labas na ako ng bahay. At yun, maraming salamat talaga. Love ko kayo lahat. Thank you so much. With that, I think magkakaroon ng grand
Fans Day / Nibulit, CJ. Pwede, pwede. Una po sa lahat, thank you sa lahat ng mga sumuporta sa akin from the start until now. Dahil sa inyo, nandito ako. Sobrang malaking pasasalamat ang ibibigay ko sa inyo. Sana na-inspire kayo na kahit bata, kahit maliit, kaya yung mga hamon sa buhay, physical man or emotional. Thank you po. Maraming salamat. I love you. Po, maraming salamat po sa inyo lahat. For all the love, for everything that you guys gave it to me hanggang ngayon. If it was not because of you guys, syempre, I wouldn't be here. The opportunity na sinabi ni God one day that I was supposed to come here for a purpose, siguro is really dahil sa inyo, na dahil sa pag-ibig nyo, at sa lahat na ginawa nyo para sa akin, sa suporta, at talagang it was the most amazing experience I had in my life. Malaking challenge sa buhay ko. At dahil sa inyo, I made it to the top. And I'm very proud to be here in the Philippines and to be a Filipino right now. Mahal na mahal ko kayo. Salamat one more time. And God bless. I hope to see you all soon. Give a huge hug and many kisses. Salamat po natin ang All-In Big Four. Maraming salamat. Hindi nyo sila dapat mamisagad dahil bukas magkita-kita tayo 8 p.m. para sa Big Reunion! Isang kaagad reunion kaagad. Maraming salamat. Ako po si Robin Domingo. Ako po si Bianca Gonzalez. At kayo po ay nakatutok sa exclusive interviews dito lang sa teleserye na Tulong Buhay. Ito po ang Pinoy Big Brother